Good morning sa'yo, kapatid! Amen. Yan. And huwanap tayo ng tatlong tao na sabihin mo sa kanya, salamat sa'yo, kapatid, dahil kasama kita ngayon. Amen and amen. Tunay nga po, pinagpala ang bawat isa sa umagang ito. Pumalakpak. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aming Panginoong Diyos. Tunay nga po, napakamapagpala ng araw na ito sapagkat ang araw na ito ay gawa mo, Panginoon Diyos, at patuloy kami magagalak sa lahat ng gagawin mo, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Ang banal na Espiritu mo ang manguna, Panginoon, sa apat na sulok ng iglesia ito, mapuno ng tunay na pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Sabi po sa Biblia, kinukuman tayo na maging mapagpasalamat tayo. And isa sa pinakasikat na salmista sa aklat ng awit ay sino po? Si David. Sabi niya doon, umawit tayo sa Panginoon ng punong-puno ng pasasalamat. Yan. Minsan mga tignan niyo yung mga katabi niyo. Sobrang grateful ba kayo sa lahat ng nangyayari sa atin? Dapat amen. Kasi sabi din ni Pablo, maging mapagpasalamat tayong lagi. And sabi sa awitin, salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Ano man yung ma-encounter natin, alam natin na yung presensya ng Panginoon ang siyang sumasa atin. E patuloy tayong maging mapagpasalamat. Maging sa awitin na ito, sabihin natin lagi sa Panginoon, salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Tapos sabihin natin, Lord, salamat po, salamat. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Kay ganda ng
Panginoon, salamat. Isang handog ng bawat isa sa amin, ng buong buo, Panginoon, ang pasasalamat. Salamat, Lord, sapagkat patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa umagang ito, sapagkat alam po namin na naririto ka. Sabi, Lord, sa iyong mga salita, 2, 3 na nagkakatipon sa iyong mga pangalan. Tunay nga po, Lord, alam po namin na naririto ka. Higit kami doon, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa iyong pangunguna. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa pag-asa na meron kami, Panginoon. Dahil ito ay pinagkaloob niya sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa mga salita mo, Panginoon Diyos. Kung kaya't kami nagiging malakas, spiritually, sa buhay, sa pamilya na meron kami, Panginoon. Nagiging malakas kami dahil sa mga pangako mo. Salamat, Lord, sa iyong presensya na ngayon pa lang, Panginoon, alam po namin na pinagtagumpay niyo na ang gawain nito. Salamat, Lord, sa iyong pong pagkilos, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na karapat-dapat na itaas ang natatanging pangalan mo. Karapat-dapat na ikay papurihan. Karapat-dapat na ikay sambitan ng mga bagay na dapat na ikaw ay itaas, papurihan, Panginoon, at pasalamatan sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. Salamat sa pag-asa na patuloy niyong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, salamat. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang ng bawat isa sa amin. Alam po namin na wala po kaming maililihim sa iyong harapan. Patuloy, Lord, na linisin niyo kami mula sa aming isipan, sa aming puso, sa aming pong buhay, sa aming pong buong pagkatao. Patuloy, Lord, na yung mga negative, alisin niyo ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala itong karapatan, Panginoon, upang hindi kami patuloy na makalakad para sa iyong kalwalatian, makalakad patungo sa iyo, Panginoon. Alisin niyo yung mga bagay na nakahadlang sa aming pong mga buhay patungo sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At salamat, Lord, sa patuloy na pinagkaloob niyong pagpapatawad sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Lord, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makararating na sa iyong kalwalhatian. At patuloy, Lord, sa oras na ito, pangunahan niyo ang bawat isa sa amin, lalo tigit sa pulpitong ito, Panginoon, sa mga awitin, inihanda ng praise and worship team. Patuloy, Lord, na tunay na magbigay ito ng kalwalhatian sa iyong harapan. Sa mga anghel na kasama po namin na iinda, aalin, Panginoon, at patuloy na magpupuri sa iyo, ay patuloy, Panginoon, na magbigay ito ng saya at galak, ngiti sa iyong mga labi, Panginoon. At tunay nga po, Lord, maging sa mga salita mo na inihanda ng aming pong pastor, patuloy na itago niyo siya sa iyong banal na likuran, sa iyong banal na harapan, i-cover niyo siya ng iyong banal na dugo, Panginoon. At tunay na ang iyong kapangyarihan lamang ang kanya pong mararanasan sa oras na ito. Ikaw, Lord, ang magningning sa kanyang buhay. At tunay nga po ng bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa mga salita mo. Ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, sa mga salita mong ito na hindi lamang namin ito basta napakinggan. May tanim namin ito sa aming mga puso, Panginoon, at may isa pamuhay. May bahagi sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lalo tigit sa mga kapatid po namin na wala sa oras na ito, Lord. Ano man ang kanilang mga kadahilanan, ikaw ang nakababatid. Patuloy na isang araw, makakasama na po namin sila sa iglesia ito na punong-puno ng kagalakan, kasabikan, Panginoon, na magkasama-sama ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sama-sama kaming magpupuri, sama-sama kaming itataas ang natatanging pangalan mo. At tunay na yung pag-asa, tunay na yung natagumpayan ay amin pong mararanasan.
biyaya mo'y binuhos, kamang-kamanghang pag-ibig lampas namin. Kami minahal mong lubos, aming itataas pangalan mo, Jesus. Aming itataas pangalan mo, Jesus. Aming itataas pangalan mo, Jesus. Kasama natin itaas ang ngalan ni Jesus. Aming itataas pangalan mo, Jesus. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y lagi na. Di natin kailangang matakot sa pangalan. Bakit? Pagkat naririyan ka pala. Hallelujah! Di magtitigan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di magpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor. Ikaw ang aking pastor. Hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sa kanya sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba, di mangangamba sa salamat sa pagpapala mo, Panginoon. Laging lahat, di matatakot sa pag-natin, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Mabuti ka sa lahat ng panahon. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na sa lahat ng pangangailangan. Sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya na tunay na sapat-sapat at sa mga pagpapala mong higit pa sa deserve namin. Salamat, salamat, O Diyos. Patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan sa umagang ito. Kila kapatid, patuloy kang pumalakpak, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon Diyos. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Let's enjoy the presence of the Lord sa umagang ito. Patuloy kang magpasalamat sa Kanya. Ibigay ang buong buo sa ating Panginoon. Sapagkat walang pangalan ng pwedeng makapantay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Walang mas dadakila at walang pwedeng makapantay sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kagandahang loob na aming nararanasan po. Hallelujah. Pwede bang itaas mo yung mga kamay mo para sa Panginoon? Thank you, God. Thank you for your presence. Salamat, salamat.
Salamat, Panginoon, itong aming patuloy na sasambitin. Hindi magsasawa, Panginoon, na itong aming mga puso na alalahanin kung gaano ka naging mabuti at magiging mabuti pa, Panginoon, sa amin. Kaya tandog namin sa umaga na ito ang isang awiting tunay na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, tunay na namamangha sa iyong ginagawa sa amin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang hihigit sa iyong karangalan. Hihim ka. Walang hanggang katapatan. Walang hanggang katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito kami, Panginoon. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan. Walang hanggang Katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong naan. At narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtiyan. Walang hanggang katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong lahat. At narito dahil sa biyaya mo, at habang buhay magpupuri sa'yo, at pupurihin ka sa amin, itataas ang aming
Father God, dahil kaakibat, Panginoon, ang aming mga pangalan ay ang sinabi mo, Panginoon, na isa kaming mananagumpay. Selyado kami ng iyong banal na Espiritu. Kahit malaya kaming lalakad, Panginoon, sa iyo. Patuloy mong pagkaisahin ang aming mga puso. Revive us, Father God. Bigyan mo kami muli ng napakalalim na pag-asa mula sa inyo. Napakatinding pananampalataya na hindi kailanman mauuga ng anumang sitwasyon. Napakagandang relasyon sa iyo, Panginoon. Nahayaan mo na mas umapoy pa, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo. Mas tumindi pa, Panginoon. Patuloy kami maging asin at ilaw ng mundong ito, Panginoon. Makita at magdingin ka sa bawat gawin namin, Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Father God. Naway sa umagang ito, Panginoon, patuloy na maging buhay ang mga salita mo, Panginoon Diyos. Refresh us, Father God. Renew us, our hearts, Father. Kailangan ka namin, Panginoon, o banal na Espiritu. Ikaw lang at ikaw lang ang aming tagumpay. Lord, sa iyo namin itinatas ang lahat ng ito. Maging ang kabuuan ng gawain ito. Taglay na namin ang tagumpay sapagkat sinabi mo yan, Panginoong Diyos. Ang sinabi mo ay sinabi mo at ito'y mangyayari. Salamat, Panginoon. Pagpapala, Panginoon, ang aming maranasan sa umagang ito. Kagalingan na nagmumula sa inyo. Panibagong pag-asa. Ang patuloy na dumaloy sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, na maging maliwanag, Panginoon, ang vision mo sa bawat isa. Maging sa iglesyang ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang pagsamba at pasasalamat. And all the people of God will shout, Amen and Amen! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, the Lord is good. Tuloy nga na sa tuwing araw ng linggo ay talagang napakasarap na magpuri sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen po? Amen. Yan. Hindi naman po nagagalit yung ating kapatid. Puspos lang po siya ng Espiritu Santo. Yan. Kaya naman na patuloy na dumadaloy sa kongregasyon. Yan. At sabi nga ay hindi nakakasawa na makipag-name sa ating pong Panginoon. Amen po ba? At alayan siya ng mga papuri at pagsamba. Bagamat kulang yung ating mga instrumentalist. Yan, dahil marami pa rin po tayong mga kapatid na sa membro po ng Praise and Worship na below 21 years old. Yan. Barit, sabi nga, hindi po doon na matitigil o hindi po mahadlangan mga kakulangan. Balit, sapat at sapat yung binibigay ng Lord na mga talento sa bawat isa po sa atin. Sabi nga, kahit gamitin po natin yung ating po mga tinig, gagamitin po natin yung ating po kamay para po mabigyan ng parangal yung ating po Panginoon Diyos. Amen po ba? Yan. At sa unang linggo po ng buwan po ng Setyembre, sabi nga ay yung mga senior citizen, bawal lumabas. Subalit si Jose Marichan, yan, lumabas na po siya. Lagi po palatandaan po yun na kapag si Jose Marichan ay dumating na yung bare months, ayan, talagang sabi nga, lalabas na po siya. At madidinig na po natin yung mga awiting pamasko. Di po ba? Yan, Christmas in our hearts. Yan, at sa buwan nga po na ito, yan, nais ko po na share po sa inyo yung tungkol po doon sa Gawa chapter 20 verse 19 hanggang 24. At ito nga po ay series po ito. Pamagatan po natin siya na hindi tayo titigil ngayon. Amen po ba? Sabi nga, unang hindi tayo po titigil ngayon, lalo na nga po sa panahon po ngayon ng pandemic. Yan, wala pong makakahadrang po sa atin para po tayo ay magbigay ng papuri
at tayo po ay makinig ng kanya po mga banal na salita. Yan, amen po ba? Hindi po dapat tayo matinag ng mga pagsubok o hindi po tayo dapat mapigil sa ating po mga ginagawa na pagpupuri sa ating pong Panginoon. Lalo na nga po, sa series nga po na ito, ang una po natin tatalakayin ay yung sa digmaan ito o yung hindi tayo titigil ngayon yan sa digmaan. Yan po yung ating pong pamagat at susundan po natin yan by next week. Hindi po tayo titigil sa ating pong pagbibigay ng babala. At sa susunod po, yung pagsunod po sa Panginoon, sa daan po ng Panginoon, at yung susunod po ay yung hindi tayo titigil sa pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Yan, napakaganda po yung mensahe po na ito. Ayun nga po yung mababasa po natin sa Gawa, chapter 20, verse 19 hanggang 24. Sige nga po, basahin po natin yung sinasabi po sa Gawa, chapter 20, verse 19 hanggang 24. Tayo po lahat, sabay-sabay po tayo. Ready, go! Naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng nagda o sa bahay-bahay man, hindi ako namiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Grego, ay pinanangaralan ko tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Yesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito: sa bawat bayang dinaanan ko, pinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na naghintay sa akin sa pagkakailangan at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibibigay sa akin ng Panginoong Yesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos para sa tao. Purihin ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito, sa muli pag-atunghay po namin sa iyong mga banal na salita. Patuloy Lord, at dalangin po namin, bigyan po kami ng karunungan, ng iyong kapuspusan po Panginoon, kaunawaan sa iyong mga salita na ito. Buksan mo yung aming mga puso, aming po mga isipan, at patuloy Lord na maging kalakasan po namin ng mga spiritual na buhay, yung mga salita na ito na aming pong pag-aaralan. Patuloy na ikaw po siyang sumama sa bawat isa po sa amin, bagay sa lugar na ito po Panginoon, ay patuloy Lord na maranasan palagi po namin ang Santong Espiritu na lumulubog sa lugar na ito. Patuloy Lord na ikaw po siyang aming pong mapapurihan, ang iyong mga salita ay patuloy na aming pong manahan po Panginoon sa aming pong mga puso. Salamat po, ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi nga po, sinasabi nga daw po dyan ni Pablo na yung lahat ng bagay na kanya pong mga hinarap o yung kanya pong mga pinagdaanan o yung kanya pong mga naranasan, yung mga kaguluhan, yung pagluha, yung pagtukso, maging yung patutoo ay sinubukan na sa kanya po na nais ng Diyos na kanya pong gawin, yung kanya pong nararapat gawin bilang isang misyonero. Yan. Naranasan na rin daw po ni Paul kung paano mabuhay. Di po ba? Ni Pablo, kung paano po siya mabuhay sa mga matinding paghihirap o sa mga matinding pagdurusa. At doon daw po niya isinulat nga po yung ito nga po sinasabi po sa Gawa, chapter 20, verse 24. Ang sinasabi po, pakikot nga po ulit, pakibalik nga po doon sa verse 24. Yan, sinasabi po, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. Yan, diba? Sabi nga ay,
ano po ang halaga ng ating buhay, lalo na kung sa pagsunod po sa ating pong Panginoong Diyos. Sa panahon nga po na ito, kaya po sa panahon po natin na ito na marami pong kaguluhan, marami pong mga alalahanin na ating pong mga nararanasan tungkol nga po dito sa ating pong naranasang pandemic po na ito sa ating pong bansa, sa patungkol nga po sa COVID-19. Yan. Siguro naman marami po tayong mga nababasa, sabi nga ay kung fake news ba yan o totoo ba yan, yung mga nababasa po natin sa social media, lalo na nga po sa Facebook na sinasabi na talagang nalalapit na yung muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Mga sign na ating pong mga nararanasan, mga nakikita, yung mga nangyayari sa ating pong bansa. Yan, talagang sabi nga ay maraming nagsasabi na malapit na dumating yung ating pong Panginoon Diyos. Yan. Subalit, sabi nga, isa lang din po yan na ating pong tatalakayin nga po yung mga nagaganap po na kaguluhan at yung sa digmaan nga po na ito na nangyayari, digmaan spiritual, di ba? Ito sa ibang bansa, talagang bansa sa kapwa bansa ay talagang naroon po yung mga kaguluhan. Subalit, sabi nga, hindi daw po dyan natinag si Pablo sa kanyang paninindigan para po maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya sa halip nga daw po ay sinabi niya na tayo po ay dapat na hindi po tumigil sa ngayon. Diba? O, hindi po tayo dapat titigil ngayon. Yan, si Pablo ay may ministeryo na dapat tapusin at isang ministeryo na patuloy niya pong ginagawa. Gaya din po natin bilang isang anak ng ating Panginoong Diyos, nakakilala sa ating pong Panginoon, na dapat po tayo po ay patuloy o meron din po tayong ministeryo na ipahayag yung ating pong yung kanya pong mga banal na salita sa ibang tao, lalo na po sa mga naliligaw or doon sa mga makasalanan. At sabi nga, dapat po natin tapusin o hindi po tayo dapat tumigil, hindi po tayo dapat huminto sa ating pong ginagawang paglilingkod. Amen po ba? At kaya nga po, tayo nga po, gaya po ni Pablo, anuman yung kanya pong mga nararanasan, mga pagsubok, mga pagdurusa, ay patuloy pa rin sa kanya pong ginagawang paglilingkod. Sabi nga, bakit hindi tayo dapat tumigil? O maging si Pablo, bakit hindi po siya tumigil? Ano po yung sinasabi? Una, sabi nga, ang mga panuntunan ng Diyos ay tinitiyak po yan kay Pablo. Yan, ano po yung sinasabi? Mga panuntunan po na yan. Sinasabi po doon sa Mateo 28, verse 19 hanggang 20. Ano po yung sinasabi? At habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At tunay nga na yung pagpapahayag, yung pagbabahagi po ng banal na salita o ng Biblia o ng Ebanghelyo ay patuloy na ginagawa po ni Pablo nung kahit siya po ay dumadanas doon sa digmaan o yung sa mga pagsubok na kanya pong pinagdaraanan. Yan. Hindi po nakakahadlang yung mga ganitong pagsubok sa kanya, kundi talagang ang nais niya ay may bahagi yung mabuting balita ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil nalalaman niya yung utos, di ba, na ibahagi yung banal na salita at alam niya yung kahihinatnan kapag ito po ay ipinahagi niya sa mga tao o sa kung saan man siyang lugar na pumunta. At ang pangalawa, yan, pinasisigla si Pablo ng presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po, siya ay talagang sa gitna ng mga pagsubok o sa gitna ng mga pagdurusa, andun pa rin po talaga na siya po ay sinasamahan ng presensya ng ating pong Panginoong Diyos at siya nga po ay pinasisiglaan. Ano sinasabi doon sa unang 1?
chapter 4, verse 4, mga anak, kayo ngayon sa Diyos na napagtagumpayan at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Sabi nga, mas malakas po yung Espiritu na ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, yan, sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, yan, patuloy na pinasisigla yung ating pong kapatid na si Apostol Pablo. At binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi nga, kapag nagpasya daw po tayo na hindi po tayo titigil at hindi daw po tayo matitinag sa digmaan na ito o sa laban na ito mula sa ating mga panindigan, mula sa ating pong mga ministry, mula sa ating pong tagapagligtas, bibigyan din daw po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Sino po yung nagnanais na laging sa mga panahon ng pagsubok o sa mga panahon ng kaguluhan o ng pagkaligalig ay talagang mapatuloy po nating maranasan yung kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? At talagang tunay nga na siya po yung Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Yan. Pangatlo, bakit hindi tumigil si Pablo? Yan. Hindi siya tumigil at tumulong yung mga tao ng Diyos o yung mga anak ng Diyos kay Pablo. Ano po sinasabi sa Roma 15 verse 30? Yan, mga kapatid, nakikiusap po sa inyo alang-alang sa ating Panginoong Kristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyong taimtim na pananalangin para sa akin. Maging si Apostol Pablo, di ba? Dahil nga po sa dami ng kanya pong kinakaharap ng mga suliranin, ng mga mga ligalig sa buhay o pagsubok sa buhay, kaya talagang humihiling siya ng panalangin sa mga kapatid upang siya po ay palakasin, upang siya po ay patuloy na patnubayan ng isang Espiritu Santo saan para po mapagtagumpayan niya nga po lahat ng kanya po mga ginagawa. Yan, kaya nga po, meron po siyang panalangin para po kahilingan sa panalangin para doon po sa mga kapatid sa pananampalataya. At si Pablo ay nagkaroon din po nakikipag-partner o nakikipag-sama doon sa mga anak ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga, mas sigurado na mas madali pa sa isang anak ng Diyos ang magpatuloy para sa Diyos kapag ang bayan ng Diyos ay nananalangin at nakikipag-partner sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya sabi nga, mas madali pa nga daw po sa bawat isa po sa atin yung tayo po ay patuloy na nananalangin o patuloy na humihingi ng panalangin. At sinasabi nga ay mas maraming nananalangin at alam po natin na ito po ay na makakarating sa ating pong Panginoon doon po sa kalangitan. Sabi nga, nais nating maging katulad ni Pablo na hindi tumitigil sa paggawa sa nais ng Diyos o sa gawain na ito ng pagmimisyon. Yan. At huwag nating hayaan daw po na yung mga bagay sa ating pong paligid o yung mga balita o yung ating pong mga nararanasan ay panghinaan po tayo nito o yung panghinaan po tayo ng loob. Kundi ilipat daw po ito ng mag-iba po tayo ng direksyon, lumayo tayo sa anumang pong mga negatibo na ating pong mga nararanasan. Yan, at tayo po ay patuloy na lumapit sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, yung unang mensahe po natin ngayon na hindi tayo titigil ngayon, yan, sa digmaan na ito, yan po yung unang atin pong tatalakayin ngayon. Bakit ka daw po? Sabi nga, una, yan, yung bakit hindi po tayo dapat tumigil sa digmaan na ito. Yan, una, may mga magiging pagsusuri, ngunit hindi tayo titigil ngayon. Di po ba? Marami po ng mga mapanuri ng mga tao. Yan, lagi po
naglalaman ng mga katanungan, yung mga pagsubok na atin pong mga nararanasan. Yan, marami pong nagtatanong sa atin, di po ba, na kapag tayo po ay dumadanas ng mga pagsubok o dumadanas ng mga kapighatian, yan, bakit baga nararanasan mo yan? Isa ka namang Kristiyano, di ba? Marami pong nagtatanong sa atin hanggang sa tayo po ay sa halip na tulungan, sa halip na itaas, ay talagang hihilahin ka pa, pababa, di ba? Maraming mga katanungan. O maging tayo po, ay sa ating pong sarili, di ba? Kung saan ay tatanong natin na bakit nangyayari ito o bakit nararanasan po natin yung mga ganitong pagsubok o yung ating po mga ganitong ligaling sa buhay. Yan, sabi nga, gayon pa man, ano man daw po yung ating pong mga nararanasan, magtiwala po tayo sa Panginoon, hindi po tayo maaaring tumigil sa ganito pong laban. Amen po ba? Hindi po tayo dapat panghinaan ng loob. Meron pang ilan na sinasabi nga po dyan sa kanila pong mga pagsusuri, meron pong ilan na pino-question po nila yung Biblia. Yan. Maging, sabi nga yung Biblia, ano ba maging question mo sa Biblia? Lalo-lalo na nga po yung mga tao na hindi pa na nagbabasa nito o yung hindi po wala pong kaalaman patungkol po sa Biblia. Yan, madalas po nila naitatanong, ano ba yung Biblia na yan? Ano ba salin? Yung sa salin na nga lang o yung version na nga lang po ng Biblia, talagang ito po ay kinakasuri-suri pa. Ano ba dapat? Yung King James ba? Ano bang dapat? O yung mga topical ba? O ano bang dapat? Yung mabuting balita ba? Yan, napakadami po ng mga tao na makasusuri sa salin po ng Biblia. Yan, sabi niya, sa kabila nga daw po ng pagsubok na ito, magpapatuloy tayo sa ano man po yung Biblia na atin pong binabasa. Sa akin po ay mas maganda o mas malinaw o mas nauunawaan po yung Biblia na mabuting balita, Biblia. Sabi nga kung saan ka man komportable o saan ka man mas naunawaan mo yung banal na salita ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, talagang dapat po manatili po tayo doon. Pag sinabi po na, sige, basahin po natin yung ating pong banal na aklat. Di po ba, pag sabay-sabay po natin binabasa yan, mayroong mga iba't iba na nababasa. Kung isa dyan, oy, mali yata yung binabasa, bakit gano'n? Pero hindi po, nasa salin lang po yun ng Biblia. Di ba? Sabi nga, lalo nga po sa panahon po na ito, alam ko meron na nga din pong lumabas na para sa nasabi nila, para sa mga millennials, yan yung Taglist, yung English-Tagalog na salin ng Biblia. Pero kung palang yata, bagong tipan. Hindi pa rin po ako nakakakita. Pero sabi ako, pero ano man yan, ibig sabihin, Biblia yan, hindi mo na dapat kasuri-suriin pa o hindi mo na dapat pusisahin pa, kundi manampalataya ka na yung Biblia o yung aklat po na ito po ay kinasihan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba ron? Kaya ano man pong salin yan, yan, dapat po ay, sabi nga, ito po ay ating pong paniwalaan o huwag na po natin questionin, huwag na po natin suriin. Yan, may ilan daw po tinatanong yung ating pong mga paniniwala. Yan, di po ba? Tatanungin yung ating pong mga pinaniniwalaan. Kini-question nga daw po dyan yung doktrina tungkol po sa ating mga pananampalataya, yung ating pong pinaniniwalaan. Yung sinasabi po sa statement of our faith, yan. Sabi nga, we believe in the Bible in these 66 books as fully inspired and infallible Word of God. Ano po ba na talaga yung Biblia ay talagang dapat po maging paniwalaan po natin ito. Yung 66 books po na nakasulat po dito. Yan. Isa po yan sa paniniwala po natin at tayo po ay naniniwala sa tatlong persona ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yan. Sabi nga, marami po dyan sa mga doktrina, yan. At sabi nga na
naniniwala ka ba na sinulat ng Diyos yung aklat po na ito o yung salin po na ito? Ito po ay yung Biblia po na ito ay bagamat ginamit nga po yung mga ilang tao upang maisulat po yung Biblia sa iba't ibang salin, sa iba't ibang lingwahe. Yan. Balit ang Biblia nga po, yung sinasabi ko na ito po ay na dapat talagang paniwalaan dahil po ito ay kinasihan ng ating pong Panginoon Diyos. Ano bang pong salin yan? Yan. At sa letter C, sinasabi po, may ilan dyan ay kinu-question din daw po yung mga pagpapala. Yan, pati nga po pagpapala, di po ba? Kapag tayo po ay blessed na blessed, bakit yung kapatid na yun? O bakit yung tao na yun masyado naman yatang pinagpala? Di po ba? Kaya sabi nga, kinu-question nga daw po yung atin pong mga pagpapala, yung mga nakikita nila sa atin ng mga biyaya at pagpapala. Yan, maging yung pagpapala nga daw po, yung ng tunay na kaligtasan. Yan, maging marami rin po yung mga tatanong dyan o kumu-question dyan sa mga pagpapala po na yan. Isang magandang pagpapala po na tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoon at tayo nga po ay alam po natin na tayo po ay ligtas. Yan. May mga ilan din po na nagtatanong o kumu-question tungkol nga daw po doon sa mga pagpapala ng Espiritu. Yan. Talagang yung tao po kasi talaga, lalo na nga po yung mga unbeliever, sabi nga ay wala silang kasiyahan. Lahat na lang ay hahanapan nila ng butas o lahat na lang ay hahanapan nila ng mga pagkakataon upang ikaw na isang Kristiyano ay questioning. Yan. At letter D, ano sinasabi sa letter D? Yan, may nagtatanong sa mga mananampalataya. Yan, di po ba? Kinu-question din po yung mga mananampalataya. Marami po silang hinahanap. Yan, bakit naman kayo, mga mananampalataya, ay linggo-linggo na lang? Yan, talagang ilang oras kayo sa simbahan o halos araw-araw na lang meron kayong mga ginagawa. Yan, di po ba? Napakadami po, maging sa atin po nga, di ba? Sa atin po mga tahanan, kung minsan, lalo nga po, meron tayong mga kasama sa bahay na hindi mga mananampalataya, di po ba? Na talagang andun po, na kinu-question po tayo yung ating po pananampalataya, yung maging ating po mga ginagawa sa simbahan o sa ating mga ginagawa paglilingkod. Kaya talagang halos linggo-linggo na lang o tuwing araw na lang ng Miyerkules. Bakit kung kailang gabi, doon kayo aalis, doon kayo pupunta sa simbahan, hindi na alam ay kaya ka pumupunta tuwing araw ng Miyerkules na ikaw ay nakikipagpanalanginan, di ba ba? Ay mga gawain ng Panginoon. Baka naman sumubra na kayo sa langit o lumampas na kayo sa langit sa inyong mga ginagawa. Napakadami po ng mga pagsubok o napakadami po talaga na atin pong pagdadaanan. Sabi nga yung mga pinagdadaanan po natin na ito po ay isang digmaan. Eme po ba rin? Yan. At sinasabi nga po sa letter A, ang ilan ay tatanungin yung mga labanan. Yan. Tinatanong nila yung mga kaguluhan, yan, kung bakit yung mga daw po, mga nangyayari ito, di ba, yung yung bago dumating yung pandemic, di po ba, na sumabog yung bulkan, Taal, maraming kaguluhan sa iba't ibang bansa, yan, maraming mga nagtatanong. Subalit, sabi nga, o ikaw mismo sa sarili mo ay dumanas ka ng mga, sabi nga, yung mga mabibigat na pagsubok. Yan, siguro masasabi mo rin sa ating pong Diyos, sabi nga, nakalimutan na pagkakayaan ng ating pong Panginoon o nakalimutan na pagkakayaan ng Diyos kung bakit nangyayari sa akin to. Yan, pinabayaan na po ba ako ng Diyos kung bakit nangyari po ito. Yan, o kung bakit nararanasan ko yung mga ganitong sitwasyon. Sabi nga, sa kabila nga daw po ng lahat ng katanungan at pagsubok, hindi tayo maaaring tumigil. Yan. Hindi po tayo maaaring tumigil ngayon sa labanan na ito o sa giyera na ito. Huwag po tayong matitinag sa mga bagay na ito, manatili po tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan, yung unang puntos po natin, yung isa ikalawa po. Kaya sabi nga,
may mga pagsubok, pero hindi tayo titigil ngayon. Yan. Basa nga po ng malakas. May mga pagsubok, pero hindi tayo titigil. Yan, tuloy lang ang laban, di po ba? Ano man yung mga pagsubok na yan, ano man yung ating pong mga nararanasan, o ano man yung nararanasan ng ating pong kapaligiran, o ng ating pong mundo, yan, bilang isang Kristiyano, hindi po tayo dapat tumigil. Amen po? Sa kabila nga daw po ng mga pagsubok sa buhay, hindi po tayo maaaring tumigil ngayon. Yan, dapat tayo manatiling lumalaban. Yan, laban lang. Kaya natin yan. Kasama natin yung ating pong Panginoon. Amen? Yan, labanan natin po, lalo-lalo yung diablo, labanan po natin dahil kagagawan lang po ng diablo yan, yung ating pong mga nararanasan, ng mga pagsubok po na yan. Labanan po natin yung ating pong mga kalungkutan, yung ating pong mga problema, patuloy na labanan po natin yan. Sabi nga na yung ang demonyo daw po, at yung ating pong mga pagkalumbay o yung ating pong mga problema, yan po ay mahilig pong manukso sa atin habang tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok. Yan, sabi nga, di ba na si Job nga, di ba na nananahimik na, nakita pa ni Satanas. Talagang hiningi niya pa ng pahintulot sa ating pong Panginoong Diyos para sugugin. Di ba? Kasi sabi nga, o kaya ka lang sinasamba niya ni Job dahil pinasasagana mo yung kanyang buhay. Lahat na lang ng yaman ay talagang binigay mo na sa kanya. Paano hindi magiging loyal sa iyo yan? Kaya ano po yung sabi ng ating pong Panginoon Diyos kay Satanas? Sige, subukin mo siya. Subukin mo yung lingkod ko na yan. Huwag mo lamang siya sasaktan at papatayin. Di ba? Okay, kaya nga po, napakaganda po na isang halimbawa nga po yun, isang expression po yun na yung si Job, kung siya po ay tuksuhin. Sabi nga sa gitna nga daw po ng mga kanya pong mga naranasan, ng mga pagpapala o kasaganaan, balit andun nga pa rin po na yung diablo, siya po ay sinubog pa rin. Kaya nga po sinasabi na huwag po tayong tumigil sa laban o sa pakikipaglaban sa mga pagsubok po na ito. Subalit, sa atin pong mga ginagawang paglaban po na yan, ano po sinasabi po niya sa letter B, dapat po din tayong magpahinga. Yan, sabi nga, maging yung mga atin pong mga kapulisan, di po ba, o yung mga sundalo, bagamat meron nga po siyang labanan, halimbawa meron po siyang labanan sa isang lugar, ay hindi naman po, ibig sabihin ay 24 hours ay talaga nakikipaglaban sila. Meron din po mga pagkakataon na kailangan din po nila ng pahinga, kailangan din po nila ng kunting tulog, para po kinabukasan ay meron naman din po silang lakas. Balit, bagamat sabi nga siguro, ang mga ginagawa, hindi naman porket sinabi nga pahinga ay patuloy na pahinga na. O sinabi naman pala, kailangan din magpahinga. Yan, di po ba? Sabi nga, sa ating pong mga ginagawa, ay talagang kinakailangan din po natin, kapag daw po ay dumanas ng matinding labanan. Yan, at ito po ay yung napagtagumpayan. Sabi nga, Lord, pahinga muna. Yan, pahinga ka muna. Anak, pahinga ka muna. At marami pa darating na labanan na yung mararanasan. Kaya kailangan po magtiwala po tayo sa Panginoon at manatili po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon Diyos. Yan, at magtiwala po tayo sa pag-ibig ng ating pong Panginoon at magpahinga po tayo sa presensya po ng ating pong Panginoon. Yan, sa mga pagsubok ay magtiwala sa Panginoon at huwag kakalimutan na mahal po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Yan, mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Yan, sa letter C, yan, dapat tayong manatiling umaasa. Yan, di po ba? Sa mga pagsubok ay kinakailangan po natin na yung tayo po ay umasa o tayo po ay magpasya na patuloy po tayo na
pagpapalain o patuloy po tayong sasamahan ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga po, patuloy po tayo na umasa sa Biblia, patuloy po tayo na umasa sa salita ng ating pong Panginoon Diyos, at patuloy din po tayo na umasa sa paraan ng ating pong Panginoon Diyos. Yan, umasa sa karunungan na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Yan. At pangatlo, yan, may mga pagluha. Sabi nga, pero hindi tayo titigil ngayon. Amen po? Dumaranas man po tayo ng mga kapighatian o ng mga pagluha o ng mga lungkot. Sabi nga, hindi po tayo dapat huminto po rito. Hindi po tayo dapat tumigil. Kaya sinasabi po ni Pablo na tumulo po yung kanyang luha, ngunit hindi ito nakapagpatinag sa kanya sa pagsulong sa labanan po na ito. Yan po yung sinabi nga po diyan sa Gawa 20 verse 19. Basahin ko lamang po, sinasabi sa verse 19, buong kapakumbabaan at lumuluhang paglingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa pagtatangka ng mga Hudyo. Kaya sa laban nga po na yan, talagang sa pagpapahayag nga po ng mabuting balita, ay talagang marami po yung nagtangka sa buhay po ni Pablo. Marami siyang mga pagsubok na pinagdaanan hanggang sa mga po kaya dumating nga po sa mga pagluha. Yan. Maaaring may mga luha ng pangamba, di po ba? Yan. Sabi nga, kapag tumulo ang iyong luha dahil sa ikaw ay nangangamba o ikaw ay may pangamba, yan, huwag po tayong tumigil. Huwag po tayong padaig. Huwag po tayong matitinag sa mga pangamba na yan. Huwag po tayong tumigil sa labanan po na yan. Yung pangamba, maging yung pangamba po ng problema, di po ba? Sabi nga, yung problema, mayroong mabigat, mayroong magaan, o mayroong okay lang, di ba? O yung masa mabigat na problema, tayo po may dumadanas ng mabigat na problema, yan, huwag po tayong matitinag. Manatili po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon Diyos. Yan, amen po ba rin, mga kapatid? Yan, sabi nga, yung labanan po na ito, sabi nga, ay matagal pa yan. Nga po, patuloy po tayong pinapaalalahanan na sinasabi nga po ni Pablo na huwag po tayong matitinag, huwag po tayong tumigil. Kinakailangan po ay tayo po ay magpatuloy sa lahat ng ating pong mga ginagawa. At sa letter B, sinasabi po, yan, maaaring may mga luha ng kawalang pag-asa. Yan, kapag tumulo ang luha mo, dahil sabi nga, nararamdaman mo na wala ka ng pag-asa, o wala nang kalunasan ng iyong mga problema, o wala nang katugunan sa iyong mga hinaing. Yan, pagpatuloy lang sa Diyos, yan, at huwag po tayong tumigil. Yan, kung ikaw ay nakakaranas din po ng walang tulong na inaasahan sa sabi nga ay nailulog mo ka na ng kahirapan o ikaw ay sagad na talaga yung iyong mga pagsubok. Yan, sabi nga, magpatuloy lang po tayo sa ating Panginoon Diyos. At patuloy na tayo po ay Kanya pong iingatan, tayo po ay Kanya pong patuloy na sasamahan at mararanasan po natin yung Kanya pong presensya. Kaya nga po sa labanan na ito, yan, huwag po tayong matitinag, huwag po tayong titigil. Tuloy lang po yung laban. Amen po? Marami pang pagsubok, marami pang mga pagluha na ating pong daranasin. Sabi nga ay magpatuloy lang po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon Diyos at huwag po tayong matitinag. Sa kabila lang daw po ng lahat ng tukso, hindi po tayo maaaring tumigil ngayon sa gerang ito o sa labanan na ito. Huwag po tayong matitinag sa mga bagay na ito. Kundi, dapat po natin gawin, manatili tayo sa ating pong Panginoon Diyos, sa presensya ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba? Yan, at sa ating pong pagtatapos, sinasabi po,
Sinasabi po, tiyak na nasa gera po tayo, nandun po tayo sa labanan. Yan. Maging mga sundalong Kristiyano daw po tayo na nais ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Pablo at sasabihin po natin na ang lahat ng mga bagay na mangyayari dito sa mundo ay hindi ako patitinag. Hindi ako titigil sa digmaan na ito. Amen po ba? Na talagang ang isang susi po na yan para po tayo ay magtagumpay, para hindi po tayo matinag, hindi po tayo tumigil sa labanan po na ito. Yan, manatili po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon Diyos. Yan, purihin po yung Panginoon sa umaga na ito at sa kanya pong mensahe na ipinahatid po sa bawat isa po sa atin. Yan, gayak po natin yung ating pong mga sarili para po sa paggunita po natin ng pagtanggap ng ating pong mga elemento ng komunyon. At sinasabi nga rin po na yung sa pagdiriwang nga daw po ng banal na hapunan, yan, sa pagpirapiraso ng mga tinapay, yan, inaalala po natin yung tipan na iniwan po sa atin po ng ating po Panginoon Diyos. Sige po, pwede na po natin ibahagi yung ating po mga elemento. Tinapay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, lubos yung aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong paglalabing yung aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang ostyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin. Ito
nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. At dugo ni Jesus na nabubuo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Dayaan po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik, ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos din ang maghapunan, dumampot din po siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayupay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Yan ang katawang pinayumay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong bigay na buhay sa amin, Panginoon. Salamat at muli amin po magdirinita ang tipan na iyong pinagkaloob sa buhay na bawat isa po sa amin po, Panginoon. Sa pagtanggap po namin ng tinapay, ng dugo po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na kami po ay yung nililinis, patuloy po kami inilalayo sa mga pagkakasala po, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, at ikaw ang siyang patuloy na sumasama sa bawat isa po sa amin, sa bawat landasin po namin na aming tinatahan, ang iyong patnubay po, Panginoon, ay patuloy po namin naranasan. Ang katagumpayan po, Panginoon, ay patuloy po ang iyong pong binibigay sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po, Panginoon, kami po patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa binigay mo buhay sa amin. Salamat po, Panginoon. Gawa, gawin siyang patuloy po namin maluwalhati, patuloy po namin madakilan, Panginoon, sa amin po buhay. Ito po yung aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inom na po yung handang magbalik ng mga biyaya at pagpapala sa ating Panginoon para po sa ikalalago ng kanyang gawain sa lupang ito. Yan. Sa panahon na ito, yan, marami tayong mga alalahanin, mga kabalisahan sa ating mga buhay.
Pero sabi nga, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Noong mga panahon na bago pa lang yung virus na yan, maraming mga tao na nagpapanik buying yan. Kami noon, sabi ko, dahil wala kaming pangbili, wala kaming pang-buy. Yan, sabi ko, sige lang, mag-panic buying kayo, kami makikipanik na lang. Sabi ko, bahala na si Lord sa buhay namin dahil siya yung pinagkakatiwalaan namin na hindi niya kami pababayaan sa buhay namin. Na kahit wala kaming, sabihin niya, wala kang pangbili ng mga kailangan mo, pero hindi ka niya pababayaan. Yan, sa panahon ngayon, maraming hirap dahil pag lumabas ka ng bahay, kailangan balot na balot ka, kailangan kumpleto ka sa costume mo pag lumabas ka. Pag wala kang face mask, yan, magmumulta ka ng 2,000. Yan, sinasabing wala na ng trabaho, tapos magmumulta ka pa. At yan, kailangan sa panahon din ngayon, turuan mong umiti yung mga mata. Dahil sa panahon na ito, hindi nakikita yung ating mga labi para umiti. So, kapag mayroon tayong kaharap, kailangan patingin natin yung ating mga kakilala na masaya, kailangan nakangiti yung ating mga mata. Yan. Ganyan ang panahon natin ngayon. Marami tayong natututunan sa panahon natin ngayon. At sa panahon ngayon na dumating ang pandemic na ito, hindi naman lahat naghihirap, kundi marami pa rin nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi may mga time na sa panahon na ito, sinasabi nila, salamat sa pandemic na ito kasi nangyari ito sa amin. Nagkaroon kami ng blessing, nagkaroon kami ng ganito. Kaya hindi lahat ay sabi nga, mahirap. Sa oras na ito, sabi nga, sa kabila ng mga nararanasan natin, ang sabi ng Panginoon ay magbigay ng lubos at huwag mag-alala. Isa sa mga itinuro ni Jesus na ang ating mga kayamanan sa buhay ay pansamantala lamang at hindi tayo nararapat na mag-alala. Ang Panginoong Diyos ang lumikha sa sanlibutan at binigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi natin dapat sayangin ang ating mga panahon sa pag-alala. Alam niya ang pangangailangan at ibibigay niya ang mga ito. Yan. Kung mababasa po natin yan sa Mateo 6:19 hanggang 34 na sinasabi doon ng Panginoon na huwag tayo mag-imbak ng kayamanan sa mundong ito dahil ang kayamanan sa mundong ito ay lilipas at masisira din. At sabi po sa Mateo 6:34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Alam ng Diyos na tayo ay mabilis mabalisa. Yan, itinuro niya na lumapit tayo sa Kanya at mabuhay ng may pagtitiwala sa bawat araw. Sa bawat buhay natin ay marami tayong kaharaping mga suliranin at kahirapan. Pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Maaring maging mabigat ang mga pasanin natin, pero nariyan ang Diyos natin para tulungan at bigyan tayo ng gabayan tayo palagi. Hindi tayo dapat mag-alala dahil nandiyan ang Diyos na magkaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ang katapatan natin sa Diyos ay magbubunga ito ng kasapatan at kasaganaan po sa ating mga buhay. Inuulit ko po, ang katapatan natin sa Diyos ay magbubunga ito ng kasapatan at kasaganaan po sa ating mga buhay. Purihin po ang Diyos sa oras na ito. Salamat po sa kanyang mga salita. Sige po, tayo po tumayo at manalangin. Salamat aming Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa mga salita mo at sa mga pangako mo sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng mga
nararanasan po namin sitwasyon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na aming kasapatan sa aming mga buhay. Salamat sa mga biyaya at pagpapala na kailanman, Panginoon, hindi mo ipinagkait sa bawat isa sa amin. Nakikita mo po, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, magbubukas kami ng aming mga palad upang ibalik ang nararapat para sa iyo. Salamat, Panginoon, at dalangin ko, Panginoon, sa bawat kamay na laging bukas na nagtitiwala sa iyo. Ikaw po ang lubos na magbabalik sa kanila ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. At pagpalain na rin po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga handog sa umagang ito upang ito po ay maging kagamit-gamit ito, Panginoon, sa iyo bahay sa bahay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin muli ipinagkakatiwala ang aming mga buhay na kami po ay lubos na magtitiwala sa iyo. Ano man po ang aming mga nararanasan, Ikaw ang Diyos na sandigan namin sa bawat araw. Salamat sa iyo, Panginoon, at ang proteksyon mo po ay aming nakakamtan sa bawat araw ng aming mga buhay, kasama po ng aming mga buong pamilya. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa banal at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabaw sa banal at higit pa. Sa banal sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang nagmahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Salamat po, Panginoon, sa nag-uumabot na pagpapala. Amen. Biyaya mo'y sagana at umaabaw sa banal at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Glory to God po. Ako po tayo sa ating announcement. Morning and online church. 8:15 a.m. po sa YouTube premiere at GCC TV. Yan. Yung isa-search nyo po ay yung at GCCC TV. At para naman po sa CBF, ayan, para hindi po sila nakakami sa salita ng Diyos. 10:30 a.m. naman po para sa kanila. At 8:30 a.m. naman po sa ating site. Ang isi-search nyo naman po sa may search bar ay at gcclimay.online.church. Yan. Yan. Let's get social. I-add po natin ang GCC Live. Para naman po sa Instagram, yan, follow po ang GCCC Limay. Para naman po sa YouTube, ayan, GCC TV. May sarili po tayong channel. Like, subscribe, and hit the notification bell. Yan. Sa Podbean naman po, yan, GCC Limay din. Yan. Yung site po natin. Ulit. Yan. Keep yourself safe. Yan. Kabaga-attend po tayo every Sunday dito. Yan. Nire-require na rin po ang face shield dito sa loob ng church. And kapag papasok, ayun po ang alcohol or tissue. And yun, palagi po tayo ng face mask. And para naman po sa ating prayer worship,
dito na po lagi ginaganap yan tuwing Wednesday. Yan, 6 p.m. mas maaga. Yan, batiin na po natin ang my birthday. September 2, Andy Villeras. September 10, Recipe Silvestre. Happy birthday sa kanila. Si Pastor. Pati po yung Panginoon sa natapos po nating gawain. Kaya naman po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay wakas ating po panalangin. Po, tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa mga kapatid po namin na nagdiwang ng kanilang po mga kaarawan at magdiriwang po Panginoon. Lord, salamat sa panibagong taon na dinadagdag sa kanilang buhay. Dalangin po namin na patuloy silang samahan, gabayan po Panginoon. Bigyan ng tagumpay sa lahat ng kanilang po mga ginagawa po Panginoon. May sa mga kapatid po namin na magdiriwang ng kanilang po kaarawan, patuloy Lord. Ngayon pa lang kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat na po Panginoon sa idadagdag ng taon sa kanilang buhay. Nawa, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, mabiyayat pagpapala, patuloy din po nilang maranasan. Gayun din po Panginoon, patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat po kami po Panginoon sa iyong pagsama sa umaga na ito, sa gawain na ito po Panginoon, upang maging matagumpay po ito po Panginoon. Salamat sa iyong presensya na patuloy po namin nararanasan. Salamat sa iyong mga salita na patuloy mong inihahayag po Panginoon. At alam po namin na marami ka po na mga salita po Panginoon na ibibigay sa bawat isa po sa amin. At ito'y magsisilbing kalakasan po Panginoon na amin po mga spiritual na buhay. Patuloy na may babahagi din po namin ito sa amin po kapwa. Kaya naman po Panginoon, kami po patuloy na nagbibigay ng kasabikan po Panginoon sa tuwing araw ng linggo na ikaw po ay amin po papakinggan. Marinig po namin ang iyong mga mensahe po Panginoon at ginagamit mo lamang po yung bawat isa po sa amin. Mga lalong mga tumatayo po sa pulpito na ito po Panginoon upang maging daluyan po Panginoon. Salamat po Panginoon. Maging yung amin din po ng mga kapatid po Panginoon na nagtatrabaho sa ibang bansa po Panginoon. Patuloy Lord, na sa iyo po namin sila nilalapit. Patuloy na ikaw po siya gumabay po sa kanila, magbigay din po ng kalakasan ng kanila po mga physical na pangangatawan, ay sa kanila po mga pagtatrabaho po Panginoon, ay baunin po nila ang iyong masaganang biyaya at pagpupala po Panginoon. Pag-iingat po Panginoon ay patuloy din po nilang maranasan at higit sa lahat po Panginoon yung tagumpay ay patuloy po nilang makamtan po Panginoon. Salamat po maging sa mga kapatid din po namin na meron pong karamdaman po Panginoon. Patuloy Lord na ilalapit po namin sila sa inyo po Panginoon. Unat po Lord ang iyong pagpagaling na kamay. Sa pangalan ni Jesus kami po ay nagdideklara ng kagalingan po Panginoon. Sa mga kapatid po namin may karamdaman, lalo-lalo na po Panginoon. Sa kay kapatid na Marlon po Panginoon. Patuloy Lord na pagalingin mo po siya. Maranasan po niya po Panginoon ang iyong pagpapala po Panginoon. Ang iyong pagsama po Panginoon ay patuloy niya po maranasan. Tunay nga po Panginoon sa iyo po kami nagtitiwala na ikaw po ang Diyos na amin pong manggagamot po Panginoon. Kaya naman po Panginoon sa iyo po namin patuloy na inahabilin po Panginoon o itinataas sa iyo po Panginoon sa pangalan ni Jesus yung mga kapatid po namin na ito na may karamdaman po Panginoon. Salamat po Panginoon. Isa amin din po ng mga pastors po Panginoon na ginagamit po sa lugar po na ito. Bagamat ilang buwan na rin po namin silang hindi nakakaniig po Panginoon. Hindi po namin sila nakaka-fellowship sa lugar na ito. Lord, alam po namin na nasa mabuti silang kalagayan po Panginoon. Patuloy na bigyan mo po sila po Panginoon ng karunungan, ng patnubay, kalakasan ng kanilang mga physical na katawan,
Mga biyaya at pagpapala, patuloy po namin nire-release sa mga pastors po namin na ginagamit po rito kay Pastor Dan, Pastor Erwin, maging kay Pastor Jimmy po, Panginoon, na nasa lugar po ng Balanga po, Panginoon. Patuloy na samahan po sila at papagtagumpayin po, Panginoon, sa kanila po mga ministeryo po, Panginoon. Salamat po. Bawat isa po sa amin po, Panginoon, ay natin po sa lugar na ito ng ligtas. Lord, patuloy na sa iyo po kami nagtitiwala po, Panginoon, na ihahatid po kami po, Panginoon, ng ligtas sa aming po mga tahanan at daratan po namin yung aming po mga mahal sa buhay na natin din po yung kagalakan sa kanila po mga puso. Mga biyaya at pagpapala ay patuloy din po nilang mararanasan po, Panginoon. Patuloy na kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng patnubay po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nawain taglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos sa langit, ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Minsan pa nga, yan, tingin kayo sa inyong mga katabi at kaway-kaway, sabihin mo sa kanya, you are blessed. You are blessed. You are blessed, mga kapatid. Amen. At minsan pa po, sama-sama tayo magpuri sa Panginoon, mamangha sa kanyang gagawin. God bless mo sa bawat isa. Bitin mo natin, kami ay nagkatipon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling